Magandang araw sa ating lahat. Ako si Kenji Timpog. Ang aking iuulat ay tungkol sa Psikolohiyang Pilipino. Psikolohiyang Pilipino, tinataglay o dinadala ng wikang Pilipino. Ang psikolohiya ng mismong gumagamit nito ang mga Pilipino. Sa kasalukuyan, kinikilala ang psikolohiya bilang isang agham na nagsusuri sa pag-uugali at kamalayan ng tao. Ito rin ang sayantipikong pag-aaral ng pag-iisip ng tao at pundasyon nito lalo na iyong nakakaapekto sa kilos o mental na katangian o aktibidad ng isang tao o pangkat. Kaugnay nito, batay na rin sa nagbibigay ng definisyon ng psikolohiya. Ang psikolohiya ng wikang Pilipino ay ang pag-aaral sa karanasan, kaisipan at orientasyong Pilipino. Ito ang psikolohiyang Pilipino dahil sa walang psikolohiya, hindi bunga ng partikular na kulturang psikolohiyang nililinang sa ibang bansa ay hindi ang psikolohiyang naaangkop para sa iba pang bansa. Kung gayon, mayroong psikolohiya ang mga Pilipino na namamalas sa kultura at ganon din sa wika nito. Ang wikang Pilipino, ang panimulang pagsusuri ni Enrique sa psikolohiyang Pilipino batay sa kultura at wika ng mga Pilipino ang siyang nagbunsod upang matukoy na ang psikolohiya ay tungkol sa kamalayan. Tumutukoy sa damdamin, kaalamang, nararanasan, sa ulirat, pakiramdam, sa isip, kaalaman at pagkaunawa, sa diwa, ugali, kilos o asal, at kaluluwa, daan upang pag-aralan ang budhi ng tao, kung kaya matutukoy na mayroon ngang psikolohiya ang wikang Pilipino, sapagkat namamalas ang mga elementong nabanggit ni Enriquez sa wikang ginagamit ng mga Pilipino, na nagpapakita ng kasaklawan nito, sapagkat lubhang pinapahalaga ng interaksyon o pagkikipagkapwa sa tao, pamumuhay o psikolohiya ng mga Pilipino. Kinakailangan nila ang wika upang magsagawa ng komunikasyon, maging ito ay verbal o di-verbal na pamamaraan. Mainam na ilahad ang ilang halimbawa na magpapakita ng manifestasyon na mayroon ngang sariling psikolohiya. Ang wikang Pilipino na masabing Pinoy na Pinoy ang dating uumpisahan natin sa verbal na komunikasyon. Sa puntong ito, isang katangian ng mga Pilipino ang pagiging magalang, pagpapahalaga sa kapwa lalo na sa mga nakakatanda. Makikita ito sa paggamit ng po at opo tulad ng saan po ang lakad nyo, ano po ang kailangan nyo. Bata pa lamang ay tinuturuan na tayo ng ating mga magulang na gumamit ng po at opo bilang pagbibigay galang sa mga nakakatanda. Isa ito sa mga katangian ng ating wika na nagpapaiba mula sa ibang bansa dahil mahalaga para sa mga Pilipino ang pangalawa, paggalang. Mayroon ding tinatawag na pasintabi bilang pagpapaalam sa pagdaan sa lugar na pag-aari ng iba upang hindi makaperwisyo ng kapwa at nang di masamain ang iyong pagdaan. Nagsasabi tayo ng makikiraan lang ho upang igalang ang karapatang pagmamay-ari ng kapwa. Usong-uso lalo na sa mga probinsya ang pagbigkas ng pasintabi kapag dumadaan sa nuno ng punso. Ito ay ang paggalang o paniniwala na mayroong mga elemento sa kalikasan na makapangyarihan kaysa sa tao. Maaring nag-uugat ito sa pagiging animistikong paniniwala ng mga katutubong Pilipino, pagsasamba at pagpapahalaga sa kalikasan na itinuturing nilang Diyos o makapangyarihan. Dumako naman tayo sa pangalawang slide. Kahulugan. Dito naman psikolohiya na nagbubunga ng karanasan, kaisipan at orientasyon ng Pilipino batay sa kabuong paggamit ng kultura at wikang Pilipino. Kasaysayan. Pagdating ng mga Amerikano, binabahagi nila sa atin yung edukasyon, nagsasagawa ng mga IQ test, personality test sa mga Pilipino. Kasaysayan. Ang mga tanong na ibinigay ng mga Amerikano, ito ay ang Who is Amelia Earhart? Whatever happens to Amelia Earhart? Who watched the stars up in the sky? Someday we'll know. New radicals. How many dimes are there in a quarter? Ang paggamit ng mga konsepto at panukat na hindi naangkop sa isang kultura ay maaaring magpakita ng hindi tamang interpretasyon ng kilos at pag-iisip ng isang individual, o application of concepts and measurements which are not appropriate in a particular culture or context, may result to an incorrect interpretation of one's behavior and thinking. Kasaysayan.
kung gayon dapat ay naaayon sa kontekstong ginagalawan ng isang individual. Halimbawa, konteksto, kultura, culture, lipunan, society. Ang mga pagpapahalaga at pinahahalagahan sa isang kultura ay maaaring makita sa wika. Halimbawa na lang, bigas, rice, palay, rice grain, kanin, cooked rice, bahaw, cold rice, tutong, burnt rice, suman, rice cake, lugaw, rice porridge. Meron tayong sariling psikolohiya bilang mga Pilipino. Kasaysayan, Virgilio Enriquez, o kilala sa aka Doc E. Dinuring siya na ama ng psikolohiyang Pilipino. Nag-aral siya ng postgraduate studies sa ibang bansa. Taong 1970s nang bumalik siya sa Pilipinas. Meron tayong 3 anyo ng psikolohiya. Una, ang psikolohiya sa Pilipinas. Pangalawa, psikolohiya ng mga Pilipino. At ang pangatlo, psikolohiyang Pilipino. Psikolohiya sa Pilipinas. Lahat ng pag-aaral, libro, textbook at psikolohiyang makikita sa Pilipinas, banyaga man o maka-Pilipino. Halimbawa na lang ang aklat na galing sa ibang bansa at inilagay sa isang silid-aklatan dito sa Pilipinas ay maaaring magbigay isang bahagi ng silid-aklatang iyon. Kaya ito ay may kinalaman sa kabuuang psikolohiya ng ating bansa, kasama ng mga sariling psikolohiya at ang psikolohiya na nadala ng dayuhan sa bansang Pilipinas, maging ito man ay sa anong paraan at anyo. Psikolohiya ng mga Pilipino, sinasabi dito na lahat ng mga pag-aaral o pananaliksik at mga konsepto sa psikolohiya na may kinalaman sa mga Pilipino. Halimbawa dito, ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang pangkat etniko kung saan may kanyang-kanyang nakaugalian ng mga kultura, kung kaya't itong nagkakaiba't ibang pangkat etniko ng Pilipinas ay ang bumubuo sa tinutukoy na psikolohiya ng mga Pilipino. Sa maikling salita, psikolohiya sa Pilipinas, bisita sa bahay, psikolohiya ng mga Pilipino, tao sa bahay, psikolohiya ng Pilipino, may bahay. Pangunahing aral ng psikolohiyang Pilipino, core value or kapwa. Ito ay tumutukoy sa kapwa na nangangahulugang togetherness ang nangunguna sa pangunahing aral ng psikolohiyang Pilipino. Kapwa ay tumutukoy sa pamayanan na hindi ka nag-iisa sa paggawa. Ang kapwa ay mayroong 2 uri. Una ay ang ibang tao o other people. Ibang tao, outsider, binubuo ng 5 saklaw: pakikitungo, pakikisalamuha, pakikilahok, pakikibagay, pakikisama. Civility, act of mixing, act of joining, conformity, being united with the group. Hindi ibang tao, one of us, binubuo ng 3 saklaw: pakikipalagayang loob, pakikisangkot, pakikipagkaisa, act of mutual trust, act of joining others, being one with others. B. Pivotal interpersonal value. Pakiramdam, ibahagi ang sariling kaisipan. Ang mga Pilipino ay gumagamit ng damdam o ang sariling kaisipan sa damdamin ng iba bilang pangunahing kasangkapan sa kanyang pagkikitungo sa kapwa-tao. Yun lamang po. Maraming salamat.